Praise God! Amen. Kumusta ang baha sa inyo? Blessing yun. Biro mo, ang tao hindi nabubuhay pag walang tubig. Kaya tayo binigyan ng maraming tubig. Ibig sabihin, maraming kabuhayan. Pero ang iba mukhang hindi masaya doon sa binabahaan ng tubig. Hindi naman kayo taga-dagat ha. Kung taga-dagat kayo, pwedeng hindi nyo hanap-hanapin yun. Ang iba nga nagtatampisaw, lumalangoy pa eh. Pero purihin ang Panginoon at alam ko naman, nasa mabuti kayong kalagayan at sa loob ng pinag-aralan natin na at least lumaki yung shield of faith. Di ba? Sa loob ng isang buwan, kasama yon. Kaya tayo pinadala ng tubig para manampalataya. Hindi tayo natitinag. Tama po ba? So siguro naman, simula nung first week ng October hanggang ngayon, nagamit nyo na yan o hindi nyo napansin. Dahil marami na kayong pagsubok na dumaan, nagamit nyo ba ito? O lalo kayo nang hina at ang isip nyo nandun sa problema, hindi sa pananampalataya. Ganun na nangyayari. So kaya, kumbaga, sa Kristiyano, napakaganda kasi dapat na i-apply mo ito, yung faith na yan. Kaso minsan, diverted ang ating kaisipan sa problema, imbis na manampalataya sa Panginoon, na mabigyan ng solusyon ang ating mga kinakaharap na problema. Pero ang nangyayari, nawawala si Faith eh. Kaso lang, wala ditong pangalan na Faith eh. Nandito sana siya. So ngayon, panghuling linggo to ng October na siyang pinag-aralan natin ay about taking up the shield of faith. So yung verse 16 lang yan ng Ephesians chapter 6:16. So kung mapapansin natin, itong ano na yan, nung sinulat ni Apostle Paul, si Apostle Paul ay nasa Ephesus mismo nung time na ito, nung sinulat niyang Ephesians. Pero bago na isulat niya ang Ephesians, naisulat niya muna ang Corinthians. Kaya kung titingnan nyo doon sa date ng kanyang writings, ang 1 Corinthians ay mga about, ano yan? Ang Corinthians ay sinulat niya ng 53 to 54 sa Ephesus. Yung Ephesians, nasa siguro mga 60 na yan, 60 to 61 AD. So nakita nyo yung diferensya. So yung diferensya niyan ay napakalayo. So bakit ganun? Bakit sinulat ni Paul yan? Kasi ikukunin ko ito sa Corinthians. Bakit naisulat ni Paul yan sa Ephesus, yung letter to Ephesians? And then, sinulat niya yung 1 Corinthians. At nauna pa yung 1 Corinthians. Kaya pupunta muna ako sa Corinthians chapter 16. 1 Corinthians. Sa chapter 16 verse 5 to 14. Ayan, makikita po natin. Sabi dito, kinuha ko lang ang sa taas kasi ang target ko dito is 13. Sabi dito sa verse 5, "But I will come to you after I go through Macedonia. I am going through Macedonia, and perhaps I will stay with you or even spend the winter, so that you may send me on my way wherever I go. For I do not want to see you now just in passing, for I hope to remain with you for some time, if the Lord permits. But," sa verse 8, "I will remain in," where? Ephesus. In Ephesus. Until Pentecost. For a wide door for effective service has opened to me. Sabi ni Apostle Paul yan. And there are many adversaries. So itong adversaries nito, maraming sigalot, maraming dapat ayusin sa lugar ng Ephesians.
Okay? Asan ako? 10. Now, if Timothy comes, see that he has no reason to be afraid. O, bakit natatakot si Timothy? Papunta yun ng Corinthians. Okay? So, sabi niya dito, while among you, for he is doing the Lord's work as I also am. So, ito, bakit kayo matatakot kung ang gagawin mo ay para sa Panginoon? Katulad sabi ni Paul, ang ginagawa niya. Pero tayo, pagdating sa gawain na sa Panginoon, ano nangyayari? Pero Paul encouraged Timothy na hindi dapat siya matakot. Katulad ng ginagawa ko, sabi ni Paul. So verse 11, so do not look down on him, anyone, but send him on his way in peace, so that he may come to me, for I expect him with the brothers. Okay. Now, concerning our brothers, Apollos, tingnan nyo si Apollos ha. I strongly encourage him to come to you with the brothers, and it was not at all his desire to come. Anong word dito? Sabi niya, ini-encourage niya si Apollos, pero sa tingin niya mukhang si Apollos, walang gana pumunta. Ilang bang Kristiyano yung ganun? Ay, wala akong gana ngayon kasi matamlay ang aking buhay. Tuloy natin. But he will come when he has the opportunity. Ano ang nakita nyo dito si Paul kung paano magsalita. Hindi kagad niya dinidin yung tao. Ginagawa niya, may opportunity pa rin na bigyan natin ng panahon. Alam po, pupunta pa rin yan dyan. Kasi pag may panahon siya, sigurado pupunta yan dyan. Tingnan mo ang deal ni Paul. Actually, kung titingnan natin, tuloy muna natin. Verse 12. Verse 13. Sabi niya dito, be on the alert. Ito na ang warning ni Paul sa Corinthians. Be on the alert. Isa yun. Stand firm in faith. Isa yun. Act like a man. So, minsan, napuna dito ni Paul yung mga Kristiyano. Mukhang, hindi ko alam kung LGBT o ano. Act like a man. Okay? Men. Be strong. Pero itong pasubali sa 14. All that you do must be done in love. So, nakita po natin. Hindi mawawala dapat ang bawat pagsasagawa nyo patungkol sa gawain ng Panginoon. Nandiyan dapat kasama ang pag-ibig, hindi galing sa iyo, kundi mula sa Panginoon. Kaya, anong gagawin natin? Laging kababaang loob ang naiuuna mo sa kanila. Manalangin muna tayo. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa passage o sa salita na binigay mo sa amin sa umagang ito. Kung paano namin ito maunawaan, maintindihan, at kung paano namin ito maisakatuparan sa aming mga buhay. Salamat dito sa salita na pinadaan mo kay Apostle Paul at pinarating mo ngayon sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya humihingi po kami kung ano man mga hadlang sa aming mga puso't kaisipan, sinusurrender po namin ito sa iyo. At kami po'y nagpapakumbaba na maalis ang sagabal sa aming puso't kaisipan at mapalitan ng karunungan, kaalaman, at biyaya na nagbumula sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, hinahayaan po namin ang malayang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, Lord, tulungan at turuan mo kami, gabayan mo kami, habang inaaral namin ang iyong mga salita at inaangkin namin ang katagumpayan mo sa aming buhay at binabalik ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So mapapansin natin, naniniwala ako na ang isang issue dito na medyo mabigat, lalo na sa writing ni Paul, ay walang iba kundi si Apollos. Ngayon, puntahan natin ang Acts chapter 18. Dito muna ako, iikot muna ako para mas maganda klaro. Acts chapter 18, verse 24 to 28.
Sabi dito, now a Jew named Apollos, an Alexandrian by birth, as an eloquent man, came to Ephesus. Nasa Acts yan, and he was proficient in the scriptures. This man had instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he was accurately speaking and teaching things about Jesus, being acquainted only with the baptism of John. So mayroon siyang isang direction lamang, isang parte. Do yan ay tama naman. Kaso ang parte ay doon lang sa patungkol sa baptism ni John. Sa 26, and he began speaking boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained the way of God more accurately to him. So mapapansin natin dito, tama naman yung ginagawa niya. Kaya lang, linapitan ni Priscilla Aquila at kinausap, ang sabi niya, pinaliwanagan siya ng kabuuhan ng karunungan na nagmumula sa Diyos. At ito ang sabi niya, and when he wanted to go across to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. And when he had arrived, he greatly helped those who had believed through grace, for he powerfully refuted the Jews in public. Ang kagandahan nito, kaya niyang i-confront ang mga Hudyo. Ay Hudyo din siya. Kaya maganda sa sitwasyon, nakakatulong, kumbaga, sa pagdating sa ating sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Demonstrating by the scriptures that Jesus was the Christ. Tama naman yon. Pero kung mapapansin nyo, yung habang tumatakbo, nasa Ephesus to si Apollos. Kaya isa rin ito kasi ito si Apollos, sa ayaw man natin, ang mga scholar, na-prove ito na isa siya na gumawa ng grupo. Then ito ngayon ang kumakounter o kaya nagkakaroon ang mga kasama niya ay nakikipag-isa kay Apollos. Kaya kung maalala nyo na nagsalita si Apollo, kung ikaw ay kay Apollos, kay Paul, pero lahat ay sa Panginoon. Kasi nagkakaroon na ng paligsahan at division. So dito, pero hindi makikita mo pa rin na si Paul hindi siya diniscourage. Doon sa binasa ko kanina, in-encourage pa niya si Apollos. Ang termino niya dyan na bumalik kay Christ. So nakikita natin, nung nangyayari noon, hindi rin, kumbaga, hindi tayo exempted sa ngayon. Marami din sumusulpot na magagaling. Kuno. Puro sila magagaling at ayaw na magpa-turo sa Panginoon. So dito natin nakita na si Paul, hindi pa rin niya dinidiscourage, but he encouraged Apollos to come to God. Kaya ang kanyang sulat doon sa verse 10, saan na yun? Sa 12 ng 1 Corinthians 16:12. Sabi niya doon, now concerning our brother Apollos, I strongly encourage him to come to you with the brothers, and it was not at all his desire to come now. Nakita nyo? So, ibig sabihin, kasama doon sa ni na Paul, pero mayroon na siyang sariling direksyon. Pero si Paul, sinabi pa rin ni Paul, pupunta talaga yan. Kaya lang sa ngayon, mukhang hindi siya interesado pumunta eh. Pero, pag may panahon, pupunta pa rin yan dyan. So ngayon, makikita natin, yun nga sabi sa 10-40 ng 1 Corinthians, makikita natin dyan na, kumbaga sabi ng mga writer is, it is unlikely that Apollos promoted the divisions. Paul did not hesitate to encourage Apollos to return to Christ. So ganun po yun. Kasi alam naman niya na ang kanyang tinutumbok ay patungkol din kay Christ.
Di ba naalala nyo sa verse ng Bible, nag-complain ng mga disciple kay Kristo? Yung mga nangangaral dyan, sabi niya may nangangaral doon. Kasama ba natin yung mga yan? Sabi ni Jesus Christ sa disciples, kung ang pinapangaral nila ay katulad natin, kasama natin yun. Kahit na hindi taga-divine, nangangaral sila, kung ang pangangaral nila, parehas ng pinapangaral natin, hindi natin sila kaaway. Di ba? Sabi nga naman ni Jesus Christ mismo nagsabi, para sa iyo ba ang dito involved? Sabi niya, sundin niyo yung kanilang tinuturo, pero huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa. Di ba presente rin yun sa panahon natin? Maraming magagaling. Pagdating ng sa gawa, kayo na makakapagsabi niyan. So, alam na natin na ganun ang, So, napakaganda ng ginawa ni Paul dito. So, babalik ako dito sa Ephesians, sa ating teksto. Ito yung binanggit sa Ephesians 16. Ito yung isang armor, part ng armors. Anong armor? Kasi marami yung armor ng Panginoon na binabanggit ni Paul So, nung mga nakaraan, ilang part na yon, nandoon na yung breastplate of righteousness. 4 na. 4. Ito, pangilan to? Pang-4. Pang-4. Aba, nag-aaral talaga tayo. Praise God naman. So, dito, makikita natin, in addition to all, huwag mong ginalaw mo ba? Stay lang dyan. In addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to distinguish all the flaming arrows, of the evil one. So, mapapansin natin, sa verse 16, dinagdag ni Paul yan, yung shield of faith. So, minsan tinitingnan ko dito, bakit si Paul, ang ginawa niya, itinuro niya itong patungkol sa armor of God. Kasi nga, ang kaharap niya doon sa Ephesians ay napakaraming magulo. So, ang gulo doon ay iba't ibang klase, hindi naman literal na away. Kundi ang gulo doon, spiritual. Minsan yung behavior natin, isa yan sa nagagamit ng kaaway para ngayon tayo ay magamit din natin alam, nagagamit tayo sa kapwa natin na akala mo tamang ginagawa mo kasi at sasabihin mo naman sa sarili mo, Kristiyano naman ako believer ako. Parang ito si Apollos, hindi niya napapansin. Marunong siya, pero hindi niya nakikita sa sarili niya na nakakahadlang siya dito sa kabuuhan ng mission ni Paul. So ngayon, kaya isa yan sa sinulat ni Paul at doon sa Corinthians, lalo ng Corinthians ang una niyang sinulatan. At dito ang babasahin ko sa verse 13. Nabasa na kanina natin yung hanggang 12. Sabi niya, ito rin ang warning niya. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong, all that you do must be done in love. So ngayon, gusto ko mabigyan dito na, alam mo, tayo, sa bagay, kung sasabihin dito, ano ba ang tema natin ngayon? Ganun pa rin. Shield of faith pa rin. At least nung yan. So, magkita natin na, ngayon, ang tanong ko lang dito, what does it mean to have the shield of faith? Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba ang palagay natin? Bakit pa ito ni Paul binabanggit ng faith? Samantala, maraming application ng faith. Sa kay Abraham, nagamit niya ito. Pero, obedience naman ang tinutungkol, ang patungkol doon. Mayroon naman, ginagamit tungkol sa pagkain. Mayroon naman, walk by faith, not by sight. Pero dito, nagbigay si Apostle Paul
na patungkol naman sa pakikipagharap sa kaaway. Ang kaaway dito, sabi mo kanina, hindi literal, physical, kundi spiritual. Katulad nun, paano niya i-deal si Apollos? Paano niya i-deal ang problema sa Corinthians? So ito yung mga binibigay niyang encouragement sa atin na sa panahon natin, parehas din. So makikita natin na ito ay distinguish, sabi niya doon. To distinguish, ano pa? Anong pagkabanggit? 16. To distinguish all the flaming arrows of the evil one. Nung mga nakaraan, marami na tayong natutunan patungkol sa kung ano yung mga arrows at may apoy, ba't ganito, ganyan. So, ang extinguish dito na word, pamatay sunog talaga yon. Kaya nga, minsan sa tawag natin, ano yung bang pinipili natin na pampatay ng sunog? Fire extinguisher. Oh, extinguisher. Di ba? Kasi ang solusyon nun is to put off the fire. So, meron yun sa Proverbs na binanggit na sabi doon, hindi ko nabubuksan, ang ibig sabihin doon is to put off, to let the fire goes out. At ang sabi niya doon, kung wala sabi ng Proverbs ng wood, ng kahoy, mamamatay ang apoy, di ba? Kaya parang ibig tuloy sabihin nito, ang gumagatong sa problema mo, ikaw mismo. Sino bang gumagatong? Di ba may termino tayo dyan na? Kaya yan nagwawala, kinagatungan eh. Diba? Ano sa word natin? Sol-sol. Dalawang kaluluwa. At pag ang sol-sol, pag tinatigorize mo dalawang kaluluwa, magulo talaga yun. Huwag kang sumamba sa dalawang Diyos. Eh, pag dalawang kaluluwa niya, wala yung sa ngayon, okay siya, bukas pa naman. Ano yan? Deceitful heart pa naman. Sabi ng verse ng Bible na ang puso ay hindi mo mapagkatiwalaan. Bakit? Maya-maya, sabihin sa iyo ngayon, I love you. Maya-maya, after 5 minutes, hindi ka na mahal. O, di ba? So, magagawa lang ng isang tao yan kung God is with him. The empowerment of the Holy Spirit. So, mapapansin natin na si Paul ay sinulatan din ang Ephesians chapter 16 na makikita natin na in-emphasize niya ang patungkol doon sa verse 13, beyond the alert, stand firm. So ngayon, nakita ko dito na kung ikaw, nasa iyo yung shield of faith, dapat presente ito sa iyo na verse 13 ng Corinthians, First Corinthians 16:30, dapat yung pinulahan ko na yan, tuwing ginagamit mo ang shield of faith, dapat ito ang epekto or ito yung nasa sayo. Kasi hindi mo ikakabit, hindi mo magagamit si shield of faith without this verse 13. Okay? So, kumbaga, when Paul instructed us, or the believers, toward the armor of God, it reminds us that God's power will take over to open our spiritual eyes and focus on spiritual matter to discern between good and evil. Hindi yung kahit na evil na yun, perfect naman ako ngayon. Hindi. Discern. Pakiramdaman mo. Kaya nga, we have the spirit of discernment. Diba? Dapat alam mo yan as Christian. Para hindi na, kung kayang iputok mo yung fire, dapat mamatay na yun. Hindi yung gagatong ka pa, kumukuha ka pa ng mga kahoy at gatulog, sige. Pwede ba yun? So makikita natin, dahil ang kalaban natin is flesh and blood. Hindi natin kalaban ang flesh and blood, yung personalidad ng tao, but the spirit na nagmumotivate sa kanya na evil spirit. Yun ang kalaban po natin. So pinapaalala sa atin ni Paul ang 1 Corinthians verse 13, chapter 16 verse 13. So napakaganda po.
So, mayroong 5. Yan nga. 5 akong sasabihin para paalala, yung pag in-apply mo yung shield of faith, mayroon tayong 5. At ang una ay, we must be on the alert. Hindi lang yung susuot-suot ka ng shield of faith. Pabayaan mo naman, wala ka namang, hindi ka naman alerto. Alam mo, nasa laban ka. So ano ba ang alerto? Ano ba ang ibig sabihin ng alert? Vigilant? Ano ba? At ready? Prepared? Ibig sabihin, pag nasa battle ka, nagsuot ka niya, dapat alerto ka na. Kasi kung nakasuot ka lang, tingnan mo ako, tapos magpapasilpi ka, binaril ka kagad, tunas ka na yun. Kasi ang iba, malalaglag na, iba na ngayon ang panahon. Malalaglag na, babagsak na sa baha. Teka, isimpi ko muna yan. Imbis na i-rescue, di ba? So, iba na ngayon. So, 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Be of sober spirit. Be on the alert. Ano pa? Your adversary. Ito yung nabanggit ni Paul. Come on. The devil prowls around like a roaring lion. Ito ang mabigat nating kalaban. Seeking someone to devour. So resist him. Paano ka makaresist? Kung wala ka nitong 5. Firm, resist him firm in your faith. Firm in your faith. Diba? Kaya yan, we must be on the alert with faith. Kasi kung wala ang faith, alerto ka. Kanino bang faith na yan? Faith sa sarili mo o faith sa Panginoon? Dapat sa Panginoon. Tapos ang sabi niya dito, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brothers and sisters who are in the world. Hindi lang naman ikaw nakakaranas ng kapatid. Kung anong nararanasan mo sa ngayon, nararanasan din ng iba yan. Kaya, sabi nga ng terminology ng sa mundo, depende kasi yan kung paano mo i-handle ang situation. Ay, kung mayroon ka pa nito, mayroon ka pang word of God, mababaliwa lang sa'yo. Kaya mong i-overcome ang mga kinakaharap mo sa buhay. Sa dami na ng napag-aralan natin nung nakaraan, pang-apat na ito na shield of faith na ito. Kaya, dito sa advice ni Peter din, magkaibang writer, pero tumutukba na kailangan talaga yan. Kailangan natin maging alerto. Dahil ang kaaway mo ay hindi yung tao, kundi yung espiritu na minamaniobra ni Satan. Ngayon, tatanungin niyo ako, ay paano si kapatid kasi? Kung lahat tayo na Kristiyano, nagiging alerto tayo sa sarili natin, hindi tayo magagamit ng kaaway. So kung lahat tayo nasa divide dito sa divide, alerto ka, hindi ka magamit ng kaaway, yung isa hindi rin magamit ng kaaway, di tahimik tayo lahat. Mayroong bang kaaway doon? Wala. Kasi lahat, alam natin ang ibig sabihin ng scriptures. Pero pag ang scriptures nilalagay natin dito at hindi naman natin nagagamit, paligsahan ang mangyayari niyan sa atin. So pangalawa, we must stand we must stand firm in faith. Kanina, we must be on the alert. Alerto. Ngayon naman dapat matatag ka na nakatayo. Ang katatagan ng isang tao sa pagtayo, lalo na pag Kristiyano, dapat nakatayo ka sa tunay. Sabi nga, ano bang foundation? Sino bang foundation ng Kristiyano? Dapat nakatayo ka sa matibay na bato. Diba? Naalala nyo yung yung tao na nagtayo ang isa doon sa buhanginan? Alam na nyo yun. Mapapansin po natin dito, yung nasa buhanginan, ay pag dumating ang bagyo, katulad nito,
Ang hina ng ulan, pero bumaha na. Mabilis bumaha, mabagal, bumaba. Alam niyo na kung ano reason yan. Mag-eksperimento kayo dun sa kung bakit. Nilagyan mo ng tubig, bakit ang bagal dumalaw? Anong problema? Di alam niyo yun. So natanggal pa ang bara. Ayaw ko na magdagdag dun. So, ganon din dito. Maging alerto. Pangalawa, makatayo ng matibay, tumayo ka ng matibay sa pinaninindigan mo. Saan ka nakatayo? Sa Panginoong Jesus. The rock na ando doon. Sino ba ang author of our faith? Jesus Christ. So dapat doon ka naka-stand. So sabi ni 2 Corinthians chapter 5 verse 6 and 9. Therefore, being always of good courage and knowing that while we are at home or in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith and not by sight. But we are of good courage and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Ang tinutukoy dito ni Paul, kasi kung siya, mas mabuti pa nga nung wala na siya dito sa physical na katawan, kasi nasa Panginoon na siya. Kaya nga sabi nga, meron pa siyang sinulat dyan na, for to me, to live is Christ, and to die is gain. So mapapansin po natin dito na mas pinahahalagahan ni Paul ang spiritual na bagay sa sitwasyon niya dito sa sanlibutan. Now it is physical or yung kalakaran dito sa mundo. Pero sabi niya, kahit siya nandito, o kahit man siya nasa Panginoon, stand firm pa rin siya doon sa paniniwala niya na ang kanyang puso, isip, ay nasa Panginoon. Kahit wala pa siya doon, sa Panginoon, nasa lupa pa siya, hindi siya nawawala. Matibay ang kanyang, matatag ang kanyang inaasahan sa Panginoon na pagdating ng araw, kasama siya doon. Ngayon, pagtanungin ko kayo, ano ba sa tingin nyo? Sigurado ba kayo sa paninindigan nyo sa Panginoon? Kasi kung halimbawa, balikan mo lang yung, isuot mo yung shield of faith, ang paninindigan mo sa Panginoon ay wala na. Paano mag-work? Diba? So ito po ang masasabi natin na dapat stand firm, walang wavering, o stumbling, o madali ka madaya, o madali ka mapasunod, kwento-kwentuhan ka lang, nakalimutan mo na yung paninindigan mo sa Panginoon. So, kung ang Panginoon ba dyan, makikita ka, kinalimutan mo na siya. Matutuwa ba? Parang si Peter, Lord, tingnan ko lang kung sino ang puhuli sa'yo. Tingnan ko lang. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Ay, gumising-gising ka. 3 beses kang magsisinungaling. Na, ano nangyari? Asan yung stand firm doon ni Peter? Pero dito sa binabasa natin, maganda yung mga writings niya. Yung 5, 8, 9 sa verse Peter. So dito, mapapansin natin na kailangan ang pagiging matatag natin, hindi yung matatag tayo dahil matapang tayo. Dahil, ay, lahi kami ng mga wrestler. Lahi kami ng boksingero. Kaya, tingnan ko lang kung sino ang makaharap sa akin dito. Binibit-bit ko lang yung ngayon, hindi yun ang basihan. Ang basihan, saan ka ba nakatayo sa pananampalataya mo? Dapat nasa Panginoon ka. Kasi dumating na mga pagsubok na magbibigat, ay katulad ng nagbaha sa Bicol. Saan na? Nawala na yung mga nagbibida. Di ba? Pero pag medyo pangako, marami. Pero pag realidad na nangyayari,
Hindi mo na makita. So, ganun din sa buhay natin yan. Madali tayo makapagsalita ng magagandang bagay, masasabi, pero pag ikaw nang nasa sayo na yung problema na yon, asang ka na ngayon. Di ba? Dapat, firm. Stand firm, di ba? Pangatlo, isan lang natin to. Alam nyo na yung mga faith na yan eh. We must act like man. Men. Men ang word na ginamit dito eh. Mga lalaki. So, dinamay dito ni Paul lahat. Pati taga-Episo at saka Corinto. Kumilos naman kayo ng ano ba sa atin, terminology natin, kumilos naman kayo bilang mga lalaki. So, bakit napagsabihan ni Paul dito yung mga taga-Corinthians at taga-Ephesians? Ibig sabihin, may nakikita siya ng hindi tama. So, kung mga masisipag kayo, i-research nyo bakit na sinulat. Bakit na sinabi yan? So, ibig sabihin, saan ka ba talaga? Kaya nga kanina doon sa stand firm, saan ka ba talaga? Ano bang direksyon mo sa buhay? Pag ganyan-ganyan ka ba? O ganyan lang? Yan dami nadadaya eh. Dahil pag ganyan-ganyan, ang isip mo pag ganyan-galon, ay, sabi ng espiritu ng kaaway, simple lang ang gagawin natin yan eh. Hanapin mo yung kahinaan ng kanyang kalooban. Painan natin to. Todas yan. Eh bakit yung mangingisda? Patos niya humuli ng kirawan. Alam niyo ba yung kirawan? Alam ni Brother Francis, kasi ako nang nangingisda ko noon. Ang aking ipapain niya, huhuli ka ng yung kulamputan, yung pusit na may pangkat dito sa likod, yung mahaba na sungo ng ganyan, yun ang ipapain ko. Sigurado, irawan ang huli niyan. Eh kung ang mangingisda alam yan, si Satan alam din yan, sigurado huli yan. Ito lang ang pain ko dyan. Di ba? Samantala, kung naninindigan ka na sa sarili mo, at ando doon, umakto ka ng tulad ng isang lalaki, matigas ka talaga, ay, di ako pwede dyan. Kahit na ganito ang ibigay sa'yo, ay, di ako pwede dyan. Pero wag, kailangan manindigan ka lagi, huwag yung pagdating sa dulo. Hindi, kaya ako malakas ang loob ko, maraming nakakarinig sa akin. Sikrituhin mo kasi. Di ba ganun? Huwag dito. May mga camera o. Itago mo lang. Iipit mo lang doon sa wala. Sa papit. Di ba ganun sa mga daan? Kasi marami ngayon yung nag-video. Di ba? Walang paninindigan. Hindi umaakto as lalaki. Kasi pag nagkakaipitan na, ano na nangyayari? Kaya sabi nga ni Paul, panindigan ka. Umakto ka. Sabi dito, the phrase act like men translates a single word which means to act in courageous and virtuous manner. Ayan. The phrase act like men translate in a single Greek word which means to act in a courageous, yung matapang at virtuous manner. So napakaganda. Sabi sa Proverbs 30:20, one who walks with wise people will be wise, but a companion of fools will suffer harm. Bakit ko dinagdag yan? Kasi kung gusto mo pa maging matibay at maging matatag, dapat sumama ka doon sa mga tao. May paninindigan, matibay, matatag, umaakto ng lalaki talaga. Kasi kung ang kasama mo ay yung pabago-bago, darating ang panahon, pabago-bago ka rin. Lahat tayo, ang root ng bawat isa sa atin, iba-iba yung molding process ng mga magulang. Di naman natin masisisi
yan. Kasi yun ang kinalakihan nila. Yun ang alam nila simula nung una. Ngayon, na natututo tayo ng salita ng Panginoon, dapat nababago yun. Dito na tayo ngayon, kumbaga ito na nagtutuwid, ito na naghuhubog sa atin. Para hindi na natin babalikan yung alam natin, hindi nararapat. So, ano ang gagawin natin? Kung spiritualize natin itong Proverbs, dapat nandoon ka lang sa salita ng Panginoon na kasama. Hindi doon sa sabi-sabi ka. Kaya hindi ka talaga maninindigan at tatayo sa katotohanan. Kasi sabi nga natin yung word na fear of the Lord, kung natatakot ka sa Panginoon pag gumawa ka ng hindi maganda, magpapatuloy ka dito sa katuruan niya. Pero kung babaliwalain mo ang Panginoon, pupunta ka ulit doon sa mga hindi magaganda. Ganun lang yun eh. Kaya nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nakakapag-isip ka. Natututo ka. Ay, mali pala yun. Kasi may takot ka. Ayaw mo nang gawin. Mas marami pang wisdom mula sa Panginoon ang darating sa iyo kasi nakikita ng Panginoon na umaayaw ka na doon. Dadagdagan ka palalo. Pero pag ini-entertain mo siya, ang mangyayari, dadami pa yung mag-i-entertain sa'yo. Kasi pain din ang kaawayan sa'yo eh. Asa na ngayon si shield of faith mo? Nawawala na. So yun po. So dapat nagpapatuloy. Kumbaga, there is a progression from knowing that what is right to doing what is good. Right, good, right, and right. He or she intentionally chooses what to say. Halimbawa sa atin, ganito. Kung halimbawa may kaharap ka, mani-discern mo, sabi ko kanina, mani-discern mo sa sarili mo kung paano yung sasabihin mo. Ayan, basahin nyo. A person of virtue makes the progression from knowing what is right to doing what is right. He or she intentionally chooses what to say, do, and value, reaching beyond the good toward the best. Good toward the best. In every situation, a virtuous person knows that they have an opportunity to honor the Lord and to reflect Him to others. So, dito, kung mapapansin natin, dapat, nagmula pa tayo kanina dun sa other. Firm in faith, stand firm, act like man, may paninindigan ka. So, papasok lahat ito. Yun ang mangyayari sa buhay mo. Pero ang tanong, bakit minsan, di nakikita sa buhay natin? Diba? Pag hindi nakikita, babalikan mo yung una mo. Nagagawa ko ba yung una? Nagagawa ko ba yung pangalawa? Nagagawa ko ba yung pangatlo? Pag hindi ko nagawa yung pang-apat, balik ulit ako sa una. Diba? Pag may mga ginagawa kayong isang bagay, bakit di mo magawa ito panghuli? May mali ka doon. Pagdating mo dito, pag nagkamalik na dito, saan bang balik ko? Babalikan mo yung una. Ang buhay natin sa Panginoon, ganun. Pag hindi tayo nababago, dapat balikan natin yung una. Ano bang unang turo sa atin ng Panginoon? Madali lang naman tanggapin si Jesus Christ sa pagsasalita. Pero yung pagsasagawa, meron ba? Nagagawa ba? Ay, kung di magawa natin, why? Balik ako doon. Paano ko ba tinanggap ang Panginoon Jesus? Ay, kasi napilitan lang ako doon. Yung pala naman, eh. So, nakikita natin ang problema sa buhay natin. Hindi pala malinaw na itulak pala ako. Kaya ko naman tinanggap kasi yung aking tsuhin, laging pumupunta roon, o kaya yung kumpare ko kasi nakakahiyang tanggihan. Di ba mga ganon? So, ibig sabihin, sa'yo, wala talaga sa'yo yun. Kaya ano ngayon ang gagawin mo? Balikan mo yun. Tama ba yung relasyon ko sa Panginoon o mali? Kung mali, balikan mo. Dahil alam ko naman, tinuturuan ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Pinapaalala, nakita mo na ngayon, may mali ka. Balikan mo yung una. Hindi nakakahiya yung gano'n kahit may mali-mali ka. Ang importante, nakikita, may changes na nangyayari sa'yo. So, ano ito?
manindigan kang tunay na lalaki. So, pang-apat, we must be strong. Bakit napasok itong strong dito? Kasi, kung hindi ka strong, useless yung shield of faith mo. Diba? Anong advice ng Panginoon kay Joshua? Nung siya ihaharap sa pagiging leader na in replacement of Moses. Hindi ganun kadali yun. Binanggit yung word na yan. Tingnan mo sa 1:9. Joshua 1:9. Have not I commanded you? Be strong. Unang-una, be strong. And, ano pa? Nabanggit natin kanina, courageous. Kailangan nandun yung dalawa na yon. Do not be terrified, nor dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ibig sabihin, kasama mo naman talaga ang Panginoon eh. Kaso, nakikipagsuway ka sa sarili mo, hindi ko kasama ang Panginoon. Di ba ganun tayo? Hindi ko kaya. Pag-pray ko muna. Pag-pray pa ba yan? Kumbaga kaya nga as tayo mga Kristiyano, dapat laging sa araw-araw ng buhay natin, dapat nandiyan natin sa iyo yung armor of God. At itong mga napag-aaralan natin, nasa atin dapat. Bakit? Kasi kung wala yan, pakikitalunan tayo. Sigurado yan. Pero kung nasa sa iyo yan, hindi ka mawawala ng pag-asa. Ano doon pa rin. Gano'n na lang ang utos ng Panginoon ang God Father sa kay Joshua dahil alam niya mabigat ang kakaharapin niya sa mga darating. Hindi lang physical na labanan, kundi sa lahat ng pagkakataon, marami siyang makakaharap. At nakita natin itong verse, chapter 1, verse 9. Ito po ang unang binanggit ng ating Panginoon sa kay Joshua. Be strong and courageous. So, dapat, kung tayo ay matatag at matapang, ang tapang natin ay hindi yung pagsarili natin tapang. Dapat yung tapang natin ay nakabase sa ating Panginoon. Hindi pwede dito na mag-aamok na kagad. Diba, yung iba may napapansin tayo nag-aamok. Dahil sa tapang, kilala ako sa lugar na ito, hindi ako pwedeng, mali yun. Ang tapang dito, yung paninindigan mo, na kahit anong disturbances o pagdaraya ng kaaway, nakatayo ka pa rin, magtapang ka pa rin, ipinagtatanggol mo ang katuwiran ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung pag nandoon na, tutal wala naman sila dito. Minsan may duda rin ako sa kanya. Saan ang paninindigan mo doon? Bakit hindi mo tuklasin? Bakit hindi mo alamin kung ano ba yan talaga? So, nakita mo si Joshua, daming challenges na kinaharap niya, pero never give up. Hanggang sa yung city of Ai na lang, kung paano. Actually, hindi naman kasalanan ni Joshua yun, kasalanan ni Achan. Nagbigay na ng order si Joshua na huwag kumuha ng mga bagay sa lugar ng kanilang nilusong dahil ayaw ng Panginoon na magdala ang bawat isa ng mga bagay mula doon sa lugar na yun. Ay oportunista si Achan. Pwede mong pagkakitan. Parang si Saul din. Matataba ang mga baka na ito. Wala akong pagbibintahan nito. Yan yung mga failure natin minsan. Tayo din, ganun din. Ay, mahirap na. Kung ipapakita mo dito tunay ka ng Kristiyano, baka mawala ka sa grupo nila. Ay, mga kilalang mga tao. Ito, wala ka na ngayon ng lakas na mamamatay din yan. Parehas din naman tayo uuwi sa lupa. Ang importante, ipakita mo na tama ang sinusundan mo. Hindi yung makikimingle ka doon sa
mga, alam mo namang hindi tama. Then later on, pag yan ay inabot na ng disiplina ng Panginoon, damay ka ngayon. Kasi kasama ka. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon sa ngayon, maging matatag, maging matibay. Matatag tayo, hindi sa personalidad na ating sariling katatagan. Kundi, kaya tayo matatag dahil kasama natin ang Panginoon. Joshua 1:9. Nagkiklaim tayo, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Nasa kalagitnaan siya. Kung, sabi ni Jesus Christ doon sa Great Commission, kung ipangangaral po ninyo ang aking salita, ako ay kasama ninyo. So sa ating buhay, kung namumuhay tayo sa salita niya, kasama natin ang Panginoon. Kapag hindi tayo namumuhay sa salita ng Panginoon, hindi natin kasama ang Panginoon. Ganun lang kasimple. Andyan siya, pero hindi makakilo sa buhay mo. Bakit? Kasi sabi mo nga, wala siya dito sa akin. Pero, kiniklaim mo yung 2 or 3 gather, nandun siya. Kiniklaim mo yun na kasama natin ang Panginoon. Pero pagdating sa problema, at medyo, hindi, nahirapan ka na, hindi mo nakasama ang Panginoon. Nandadaya ka na. So, hindi dyan ang Panginoon, di nawawala. Pero, sa desisyon mo, sa pagkaintindi mo, wala siya doon sa buhay mo. Actually, hindi dyan eh. Kaya lang, hindi nyo ina-acknowledge sa buhay mo, kaya hindi mo maramdaman ang presence ng Panginoon. Bakit ka mo? Kung wala siya dyan, bakit napapalo ka minsan? Pinapalo ka. Why? Dahil, gusto ka niya, mahal na mahal ka niya, ayaw mo naman sumunod eh. Di pitikin mo na kita ng konti para maalala mo. Bakit ang tao, pag nakakaharap ng mabigat ng problema, ang instinct niya babalik sa Panginoon. Dito lang pinapakita na ang tao ay created by God. Hahanap ka talaga eh. Sabi nga natin, kahit na nawala yung anak sa nanay ng mahabang panahon, pag hahanap pa rin siya hinahanap pa rin yung nanay. The same dito sa spiritual na bagay. Hahanap ka rin ng Panginoon. Kasi hinahanap mo talaga yan. Doon ka nagpunta eh. Ayan, kaso, mayroon nagpapanggap na siya yung nanay mo, patay ka ngayong bodol ang labas mo doon. Kasi, bakit? Nagpapanggap si Satan. Nandito ka sa akin, pero hindi naman talaga siya yung makakapagbigay ng tama para sa'yo. Iisa lang. So, panglima natin, punta na sa 5 para matapos tayo agad. We must do everything in love. So, kailangan gawin natin ito ng kasamang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Bakit? Bibigyan ko kayo ng pinaka magandang reference na passage. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 13. Ang ganda ng sabi ni Paul patungkol sa love. Ito, isa-isahin ko. I speak with the tongues of mankind and of angels, but do not have love. I have become a noisy gong or a clanging cymbal. So kahit na makapagsalita ka ng mga speaking tongues, o salita ng anghel, o anumang bagay, kung wala ang pag-ibig mo, para ka ng yung pinapalo ni ni Carlo na cymbal. Yan lang ang labas mo. Okay, verse 2. I have the gift of prophecy. May prophecy ka. Nakakapagsalita ka na may darating na mangyayari. And know all mysteries. Ano pa? And all knowledge. Alam mo lahat. Napakatalino mo, napakagaling mo. And if I have all faith, so as to remove mountains. Ayan na. But not have love, I am, nothing. Okay. Verse 3. And if I give away all my possessions, ito payabangan to charity, and if I surrender my body, to that I may glory,
but do not have love, it does not mean no good. So wala rin. Ano pa? Verse 4. Love is ano? Patient. Pasensyoso ba kayo? Eh, bakit minsan may narinig ako dyan na huwag na. Obserbahan. Ito, hindi. Para sa atin po ito, i-check natin ang mga sarili natin. Para mas maganda makita natin kung anong epekto nito. Love is patient. Love is kind. It is not jealous. Masiloso ba tayo dyan? Mahal mo ba talaga siya? Ba't super siloso ka? Love does not brag. Oh, sino ba yan magagalitin dyan? Nagwawala. Nagtatantram na, parang baby. Parang si Primo. Primo, asan ka na? It is not arrogant. Oh, mga arrogante. Kristiyanong arrogante. So, wala dyan ang pag-ibig ng Lord. Check natin po. It is not arrogant. Verse 5. It does not act disgracefully. Ibig sabihin nito, pag kumilos, akala mo kung sino. Okay. It does not seek its own belief. O, di rin nagsasariling benefit. It does not seek its own benefit. It is not provoked. Dapat ang love daw ay hindi ganito. Does not keep an account of a wrong suffered. Malupit naman ang translation ng Nasbin. So, ibig sabihin, hindi niya tinatanim. Kumbaga, hindi niya, tayo, di ba? Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Tayo, pag maliit na bagay lang, halos di mo makalimutan yan, di ba? Talagang ililibing ka na sa hukay, pag ano pa, naghahabilin na, nababangkit pa yung, bago ko mamatay, kailangan si ganito, ano yun, puntahan mo yan, ganito, iwasan mo yan. Tingnan mo, ano ba? Ano does not keep an account of wrong suffered. It does not rejoice in unrighteousness. Hindi daw masaya pag ang iba dyan ay nakakagawa mali. But rejoices with the truth. Ito maganda. Doon ka na, doon ka masaya sa mga nakikita mong tamang gawa. Maging masaya ka naman pag tamang ginawa ng kaaway mo. Hindi kahit na tama ng ginawa niya, hindi ka pa rin masaya. Kasi ang sama ng loob mo nandoon. Anong papasok? Naiingit ka kasi. O, diba? Pag nandiyan yan sa'yo, malayo ka doon. Hindi mag-i-epekto sa shield of faith. Maniwala kayo sa akin. Kaya sinama ko yung love na yan. Tapos, it keeps every confidence, it believes all things, hopes all things. Kompleto ito eh. Endures all things. Love, never fails. Okay? But if there are gifts of prophecy, they will be done away with. If there are tongues, they will cease. Nawawala. If there is knowledge, it will be done away with. For we know in part and prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will be done away with. When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known. But now
faith, hope, and love remain. These three, but the greatest of these is love. So, gusto ko lang tandaan ninyo yung verse 11 and 12. Kasi epekto ito eh. Kung bakit ganun tayo at di pa natin nakukuha at natututunan yung mga bagay na tama. Kasi para tayong mga bata. Nakita nyo doon sa 11. When I was a child, I used to speak like a child. Kasama ito dito sa shield of faith natin. Kasi sabi ko nga kanina doon, maging lalaki ka para yung pananalita mo ay nasa ayos. So tayo dito, hindi naman tayo puro lalaki, babae. Ang point dito is manindigan ka na nasa Panginoon ka. As pagiging born again Christians or as Christian na naniniwala kay Kristo, dapat, kung ang binanggit doon ay dapat tumayo ka as bilang lalaki, tumayo ka as Kristiyano na sumusunod kay Kristo. At makukumpare mo dito sa verse 11 na ganyan ang buhay mo noon nung hindi mo pa natututunan at nakikilala ng lubos-lubusan ng Panginoon. Para kang bata, pabago-bago. Kunting problema lang, nagwawala ka na, ay ugali ng bata yan eh. Pero sabi ni Paul dito, nung natutunan niya yung tama, iba na ang kanyang paninindigan sa buhay. Sabi niya dito, I did away with childish things. For now we see in the mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known. So, dito makikita po natin, nababalikan ko lang na ang shield of faith mo, walang epekto yan kung wala yung 1 to 5 na yun. Tama ba? 5 ba yun? 5 ways. We must be on the alert. We must stand firm in faith. We must act like men. We must be strong. At ang panglima, we must do everything in love. Kung i-apply lang natin yan lahat, napakaganda ng buhay. Kung i-apply lang natin sa government yan, napakaganda ng buhay. Sa company, sa lahat. Kasi kung ganyan ang behavior ng tao sa loob ng, sabihin natin, ng iglesia, una sa iglesia kasi tayo nag-aaral ng ganito eh. Pangalawa, nadala mo sa company, ganun din. Sa school, lahat. Tingin ko, makikilala ng lubos-lubusan ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kaya mapapatunayan na epektibo yung shield of faith. Sige po, tayo pong tatay tumayo at tayo mananang. Lord, kami po'y nagpapasalamat muli sa iyo na ang ginawa mo sa aming kalagitnaan ay patuloy na nakakapagbigay sa amin ng kalinawan na hindi lang kami matututo sa isang bagay, kundi alamin namin ang mga bagay pa na makakadagdag sa aming pagsunod sa kalooban mo. Kung paano mo kami gawing matagumpay, marami kang kaparaanan, by means of illustrations, na kung ano man ang nararapat para ma-resist namin ang gawa ng taawa sa aming mga buhay at makapabuhay kami kalugod-lugod sa iyong harapan at katanggap-tanggap sa aming kapaligiran. Kaya salamat Lord, patuloy mo pong paalalahanan ang buhay ng bawat isa. Ang ninanais namin Panginoon na maging kaya-aya ang buhay namin sa iyong harapan sa lahat na pagkakataon, sa lahat na oras, sa mga darating pa. Nang sa gayon, marami pang maniwala sa iyo sa pamamagitan namin bilang mga tinawag sa iglesia. Kaya salamat Lord sa oras na ito. Patuloy namin inaangkin ang katagumpayan mo sa aming mga buhay. Patuloy mong pagpalain ang bawat pamilya, bawat individual na naririto na kasama namin sa iglesia ito.
Kaya Lord, salamat sa ginawa mo sa amin, sa kalagitnaan. Ibinabalik po namin ang katagumpayan sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Sa klabe at sabi, Amen.